Isang magandang umagang kapatid po sa inyo mga kapatid. Pagkakapayapaan po ng Diyos at sumahati sa bawat sa atin. At this is the first Sunday of the year. Kaya masaya po ako na kasama ko kayo ngayong umaga. At napagbigyan po ako ng pagkakataon ng ating Panginoon. Mapagbigyan ng pagkakataon makapagdito sa inyo sa pamamagitan ng pangangaral na kayo ng mga salita. So, nais ko rin po kayo pagpili ng maligayang bagong taon. At dalangin natin sa Diyos na sana sa kikipagsapalaran natin sa panibagong taon na ito ay muli niya tayong patuloy na gabayan at pagpalain pa. So ako po ay magsisimula na sa aking pong gagawing Bible study. Speaking of bagong taon, ito pa rin naman po tayo sa ating pinag-aaralan na bagong tipan o New Testament or New Covenant na pinagkatipan ng Diyos. No? Last time, ito po ay aking isinagawa, tinalakay noong, kung ako nagkakamali, November 5 pa po. So, ito po ay aking pagpapatuloy dahil po kung matatandaan nyo, ginawa ko po ito ng part. Hinati ko po ito sa dalawa dahil po masyado po humaba yung aking discussion sa bagay na ito. Pinamagatan ko po itong better covenant which was established upon better promises. Kung matatandaan nyo po, ito po yung naging paksa natin November 5. So, ang gagawin ko po, muli po natin sasaliwain para po ma-refresh, maalala natin kung ano yung konteksto ng ating pinag-aralan bago natin tutunan. Tsaka para din po sa mga hindi nakarating, no? Nakadalo nung time na ito po yung ating tinalakay. So, mabilis na recap lang naman po para hindi masyado kumapa. So, our previous lesson, better covenant which was established upon better promises. Matatandaan po natin na ito po ay study of Hebrews chapter 8. No? That there is someone, or referring to someone as a mediator of a better covenant. Merong tagapamagitan sa lalong mabuting tipan. No? Sa number 1, nilagay dyan, high priest. He is the high priest. No? Siya ang dakilang saserdote who is set on the right hand of throne of the majesty in heaven. Siya po ay mababasa natin sa verse 1. Now of the things which we have spoken, this is the sum. We have such a high priest who is set on the right hand of the throne of the majesty in heavens. Diba? He is also the minister of the sanctuary and the true tabernacle. Natalakay natin si Moises, no, na inutusan ng Diyos na gumawa ng tabernakulo, na ipinakita sa kanya sa bundok ng Sinai, na ingatan, sabi ng Diyos sa kanya, ingatan mong maigig na gawin ang anumang bagay na ipinakita ko sa iyo sa bundok. Pero dito, pinapakita na ang minister ng true tabernacle ay walang iba kundi ang Kristo, ang ating Panginoong Jesus. Sa verse 2, a minister of the sanctuary and of the true tabernacle, which was the Lord which and not man. Yun ang pinagkaiba. Noong tabernakulo ginawa ni Moises, sa tabernakulo ng Diyos na siya ang minister ng tabernakulo ito ay ang Panginoong Jesus. Mamaya bababasa natin. He had also something to offer. Yung konteksto po, nung aklat na ito na tinalakay ng author sa atin na merong saserdote ng unang panahon na nag-aalay din ng mga sacrifices para sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan nung unang panahon. So, dito, he had also something to offer. Ano po yun? Sa verse 3, for every high priest is ordained to offer gifts and sacrifices, wherefore it is of necessity that this man have somewhat also to offer. Yun po yung kanyang sariling buhay, yung kanyang katawan na ipinaghanda ng kanyang ama upang mamatay para sa kasalanan ng mga tao. At sino yung tinutukoy na dito? Ng bagong tipan, walang iba, kundi ang Panginoong Kristo. For this reason, Christ is the mediator of the new covenant, that those who are called may receive the promised eternal inheritance, now that He has died as a ransom to set them free from the sins committed under the first covenant. So yung kanyang kamatayan po pala, hindi lamang tinutubos yung mga kasalanan noong panahong inabutan niya at yung panahon
hanggang sa panahon natin ngayon, kundi pati yung mga kasalanan ng mga tao na sa unang tipan. No? Nung panahon kasi na yun, nag-aalis ng animal sacrifice para sa kanilang kasalanan bilang anino ng mga kautusan. Nung namatay pala si Kristo, kasama po yung mga taong nasa ilalim ng unang tipan na tinubos ng kanyang pagkamatay. Ano po, ganun kalaki yung saklaw o makapangyarihan yung ginawang sakripisyo ng Panginoong Hesus. No? Kaya nga po ito tinawag na better covenant, no? Lalong mabuting tipan. Ayan po yung ating mga natalakay. So bakit sinabi ng Diyos na I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah? Unang-una po nakita natin doon na ito pong unang tipan ay nakitaan na hindi walang kakulangan. No? So madaling salita, this first covenant was not faultless. Kaya nakitaan siya ng pagkukulang o kakulangan, kaya hinanap ng pangangailangan ng pangalawa. Kaya po nangyari itong bagong pakikipagtipan ng Diyos sa bayan ng Israel. At ang isa pang dahilan, the Israelites did not continue in God's covenant. Mababasa po natin na sa Jeremiah chapter 23. Ayun po yung history na sabi ng Diyos, hindi na nila pinagpapatuloy yung aking tipan na pinagkatipan ko sa kanilang mga magulang. Hindi papayag ng Diyos na ito hindi maisagawa. No? Kaya po, nakipagtipan siya ng panibago. Yan po yung ating napag-aaral. What we have learned about God's covenant. This is not according to the covenant that I made with their fathers in the day when I took them by the hand, to lead them out of the land of Egypt. Binasa po natin yung history sa Exodus chapter 34 verse 1. No? Sa kapitulo 34, 1, at sinabi ng Panginoon kay Moses, sumugis ka ng 2 tapyas na bato na gaya ng una, at aking isusulat sa mga tapyas ang mga salita na nasa unang mga tapyas na iyong sinira. Ito po yung mga tapyas na sinira tapyas ng bato na sinira ni Moses para sirain yung Diyos ang ginawa ng kanyang mga kababayan. Kaya inutusan siya ng Diyos na gumawa ng tapyas ng bato na gaya ng una. Kaya, skip to verse 28, ito na po yung nangyari. At siya'y natira doon kasama ng Panginoon, si Moses po. At 4 na apong araw at 4 na apong gabi, hindi man lamang siya kumain ng tinapay o inuman lang ng tubig. At isimulat ng Panginoon sa mga tapyas ng mga salita ng tipan ang 10 utos. So ganito yung tipan ng Diyos sa kanilang mga magulang ng sulit ng nilaya sa Egypt. Pero ang sabi ng Diyos, hindi na ayon o hindi na ganito. This is not according to the covenant that I made to their fathers in the day when I took them in the land of Egypt. Yun yung sabi ng Diyos. Hindi na katulad ng ganitong klaseng pakikipagtipan ng sinasabi ng Diyos. Kundi, ang sabi ng Diyos, I will put my laws into their mind and write them in their hearts. Naalala niyo na po yung ating topic, no? 2 buwan na po nakakaraan. So, nakasulat sa tapyas ng bato nung una. Ngayon, ang sabi ng Diyos, I will put my laws into their mind and write them in their hearts. Kaya tinalakay natin yung katuparan ng salita ng Diyos ngayon. Kung anong ibig sabihin na dun sa salita ng ito. Binasa po natin yung nasa 2 Korinto, Kapitulo 3, talata 6 hanggang 8. Na sa amin naman, ay nagpapaging sapat ng mga ministro ng bagong tipan, hindi ng titik, kundi ng Espiritu, sapagkat ang titik ay pumapatay, datapwat ang Espiritu ay nagbibigay ng buhay. Ngunit kung ang pangangasiwa ng kamatayan na nasusulat at nauulit sa mga bato ay nangyaring may kaluwalhatian, ano pat ang mga anak ni Israel ay hindi makatitig sa mukha ni Moses dahil sa kaluwalhatian ng kanyang mukha na ang kaluwalhatian ito'y lumilipas. Paano hindi lalo magkakaroon ng kaluwalhatian ng pangangasiwa ng Espiritu? So, binanggit niya po yung 2 pangangasiwa. Kaya po nilagyan natin dyan ng tinabulate po natin. Yung 2 ng binabanggit na ministration. Ministration of death and ministration of spirit. Ang sabi niya yung pangangasiwa ng kamatayan, ito yung nasusulat at nauulit sa bato. Yun namang pangangasiwa ng Espiritu, nasusulat nakalagay sa isip at puso ng mga tao. Sila yung ministro ng bagong tipan, hindi ng titik, sapagkat ang titik ay pumapatay at ngunit ang Espiritu ay nagbibigay ng buhay.